Good morning everyone! For today's video, pupunta tayo sa Marikina para bumisita sa mga ilan sa mga asong naparating natin dito. Extra special day ito dahil first time ko rin mamimit si Lori. Doon nga rin pala nakatira si Sultan ngayon. At ang masasabi ko lang, mabuti na lang at narehome ko si Sultan dito. At pagtapos ng isang oras na biyahe natin, andito na rin tayo sa wakas. At syempre, pag-usapang Caucasian of Charka, hindi pwedeng mawala si CJ at ang kanyang alaga na si Champ. Grabe, every time na nakikita ko si Champ sa personal ay naa-amaze talaga ako. Grabe ka pa ngayon eh. Pero baka mas matangkad pa. No, Sultan. Andito nga rin pala si Boss Richard. Talagang inaya ko siya dahil gusto kong makita niya yung development ng mga asong na ipasok niya galing Russia. Seconds. Bagong hunter ni Chuck. Kung malamig lang talaga sa Pilipinas, magdadagdag din ako ng Caucasian of Charka. Kaso lang alam ko sa sarili ko na hindi ko sila kaya i-sustain. Sa ganito kalaking aso at ganito kakapal na coat, kailangan mo ng mahabang oras para tutukan sila. Bukod pa dito, kailangan mo rin ng malamig na area para sa kanila. Pero ang pinuntahan natin ngayong umaga ay itong si Lori. Hello, Lori. Si Lori ay isa ring Caucasian of Charka. Galing nga pala siya sa Romania at ang kanyang edad ay 9 months pa lang. Kaya kami nandito ay para i-socialize siya. At syempre gusto ko din makita kung paano ang attitude niya sa ibang tao at ibang aso. At sa maniwala kayo o hindi, sa dami na nating na-handle na aso dito, sasabi ko lang na iba-iba ang ugali nila. Merong mga aso na sobrang attached sa amo at meron din naman na parang wala lang. At siguro ito yung isa sa dahilan kung bakit ko na-rehome si Sultan. At ito nga pala si Orlov, isa sa mga alabay import na galing Mongolia. Alam ko madaming magtatanong kung bakit ganito ang mga size nila. Bukod kasi sa klima sa ibang bansa, malaking bagay din ang genetics. Alam nyo ba na kahit pare-parehas pa yan ng breed, makikita nyo pa rin ang pagkakaiba-iba nila sa character, sa size, sa itsura, at sa health. Mabuti na nga lang din at yung mga naipapasok natin dito ay walang problema sa kalusugan nila. By the way, itong si Orlov nga pala ay 11 months old pa lang, kaya lumalabas na din ang totoong ugali niya. At ito si Sultan, 5 months old naman. At ito nilabas na rin natin si Moscow. Galing nga pala siya sa Russia. Isa siya sa mga asong hindi ko malapitan at matapang din siya sa ibang aso. Kaya nagulat ako nung nilapitan niya si Lori at inamoy lang. Hindi rin siya nagpakita ng kahit anong tapang at pagiging dominante. At magandang sign nito dahil alam ko na magkakasundo sila. By the way guys, ito nga pala si Boss Jake, sa kanya lahat ng mga aso na to. Bilib ako kung paano nila alagaan yung mga pinarating natin dito. Kumbaga hindi ka manghihinayang eh. Meron kasi tipo ng mga tao na gusto lang nila ng magandang aso pero hindi nila kayang i-maintain. O kung kaya man, hindi naman nila kayang bigyan ng lifestyle na deserve nitong mga aso na to. Sabihan nyo na ako ng maarte ako pero nagba-background check muna ako sa mga possible owners ng mga pinaparating natin dito. Charge. Naniniwala ako na dadating yung araw na hindi na natin kailanganin na mag-import pa. Dahil ang pinaka-goal natin dito bukod sa introduce ang mga bagong breeds na ito ay makapag-produce tayo ng mga quality mga puppies. Kaya sinasala talaga natin eh. Sinusulit natin yung mga breeds na ito. And as much as possible, less din ang correction na binibigay namin sa kanila. Nang sa ganun makita natin kung magiging effective ba ang ugali nila dito sa Pilipinas. At ito pinakilala na din natin si Magnus kay Lori. At so far wala pa naman nag-aaway ng mga aso. Maganda yung energy na pinapakita nila sa isa't isa. Alam din siguro nila na lagi din sila magkakasama. Pero syempre ito talaga pinaka-inaabangan ko sa lahat, si Sultan. Sobrang promising nitong alaga natin na to. Sa edad niya na 5 months, humahabol din talaga siya sa laki. And after namin sa mga aso, bumisita rin kami sa kennel na pinapagawa ni Sir Jake. Sa susunod na buwan matatapos na ito, kaya bibigyan ko kayo ng kennel tour. At ito hanggang tingin na lang din muna ako sa mga tort na to. Ililipat din sila sa farm soon. Kaya saludo din talaga ako kay Sir Jake. Mapapasana all ka na lang din talaga. Kasi halos lahat ng gusto ko alagaan ay makikita ko dito.
Sa next vlog natin, may papakilala ako sa inyo na bagong tuta. And maybe siya na rin yung additional natin sa pack. Kaya ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng videos ko. God bless.